Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Mulak nang ilahad sa Senado ang umunoy pang-aabuso sa kanya ni Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Tumanggi si Nones na sagutin ang ilang tanong kaya nagkasagutan sila ni Senador Jinggoy Estrada. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng aktor na si Sandro Mulak sa pagdinig ng Senado, kitang hirap siyang magkwento tungkol sa dinanas umanong sexual abuse. Pagdating daw niya sa hotel room, nang inireklamo niyang sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dode Cruz. Si Dode Cruz po lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dode sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Kasunod nito, inabutan daw siya ni Nones ng wine at pinasinghot ng aniyay white substance. After ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Hindi na namin isasahin papawid ang detalyado at sensitibong kwento ni Sandro. Maging si Senador Jinggoy Estrada, pinutol na ang kanyang testimonya. Sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Sabi ni Sandro, nang gusto na niyang umalis, tinangka pa umano siyang pigilan. Actually, Your Honor, bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako dun hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako. Tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain. Wala si Cruz sa pagdinig dahil kinailangan umanong dalhin sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Si Nones ang pinasagot sa mga aligasyon. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Did not mention the name. Gamit din ang karapatang yan, hindi sinagot ni Nones ang marami pang tanong ng senador. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a valid question. Wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Pero sabi ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, umami na umano ang dalawa, kaya siya pumayag na makipagkita sa kanila noon. I don't understand kung bakit biglang all of a sudden iba na yung storya nila. That was the main kaya sila nag-sorry, kaya kami nagkita because they wanted to say sorry because they thought it was okay. They thought it was consensual. Did you apologize? Yes or no? I invoke my right to self-incrimination, No, you answered Your that Honor. Get I the file, already get the answered file. this question, Your Honor. Get and the you records. didn't naman accept my Get the answer, Your records. Honor. You didn't accept my answer, Your Honor. So I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional Don't right. argue. Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. Hindi po ako mayabang, Your Honor. May mga karapatan din po akong constitutional. Alam ko, I know your Honor. rights. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain I know me. your This is rights. an injustice. I know your rights. Nang matapos ang pagdinig, dinala pa rin si Nones sa detention facility ng Senado. Pagdidiin ni Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang pagdinig tungkol sa mga pang-aabuso sa showbiz ay ginagawa para makatulong sa pagbalangkas ng kaugnay na batas. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan namin makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong.
Humarap muli ang singer na si Jared Santos at tinukoy ang anyay musical director na humalay sa kanya nung siya'y 15 anyos pa lang. Ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Nagpasalamat din siya sa GMA Network sa pagsibak nito sa sinasabing humalay sa kanya noon. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas ng loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po, sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tan. Pinag-aaralan pa raw ng abogado ni Santos ang pwedeng ikaso lalo't 19 na taon na ang lumipas. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa nagpapatuloy pa ring operasyon ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Compound matapos ang inilabas na temporary protection order ng Davao City RTC. Kausapin natin si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Colonel? Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, ano po yung magiging epekto sa inyong operasyon ng inilabas na TPO ng Davao City RTC? Sir, wala naman po itong masyadong epekto sa ginagawa po ng patuloy na po nung pares at naman po sa nilabas po ng temporary protection order ng RTC 15 ng Davao na sabi doon, din lang man po ang any form ng barikada, barriers, o blockade na nag-i-impede po sa access na papasok at papalabas po ng POJC. Umpisa pa naman po, sir, kaya wala naman po tayong nilagay na barricade saan at pwede po lumabas at pumasok po yung mga miyembro po ng POJC sa loob po ng compound. Para lang po malinaw, so pwede pa rin po kayo maghalughog sa compound ng KOGC kahit na may ganitong order mula sa korte? Well, linawin natin, Sir Rafi, ang ginagawa natin, ang hinahanap natin ay mga wanted person. Hindi po tayo naghahalughog ng pagamitan po natin. Yung napakalawak na compound na more or less nasa 30 hectares po at sabi ko nga, it will take more than a few days para po talaga makumpleto natin yung paghahanap. May direction po yung ginagawa natin paghahanap. Yung order po ng korte ay wala po doon na sinasaad na tayo po ay pinapaalis sa loob po ng KOJC at no less than the Supreme Court po, Sir Rafi, ang nagsabi kahapon na yung protection order does not prohibit the service of a warrant of arrest. Nasa ang bahagi na po ba kayo ng inyong operasyon? May mga konkretong ebidensya na ba na nagsasabing nasa loob pa nga ng compound ang inyo pong hinahanap? Maliban po doon sa mga information po na hawak po na Sir Rafi ay meron po tayong mga ginagamit po na equipment without revealing the specifics po na nagbibigay po sa atin ng direksyon kung saan po dapat tayong mag-concentrate sa paghahanap at nabanggit na po natin ito nung mga isang araw pa po na may sinusundan na po tayo ng mga lead pa pumatunton yung kinaroroonan nito sa ilalim po ng ground po ng compound. Totoo bang may naguhukay po sa loob ng building? Well, I'm not in the position na, Sir Rafi, ipagpaumanin niyo po para ibigay po yung specific po dahil compromise po at matelegraph po yung ongoing operation. But suffice to say, na kumpiyansa po tayo na ma-achieve po natin yung objective na mahuli po itong mga pinaghahanap po na tao. In any case, yung inyo pong pananatili doon sa compound ay napapacify naman yung mga membro at walang impending na kaguluhan in the near future? Wala po tayong intensyon na guluhin po sila. Umpisa pa lamang po, sir, ay nakiusap tayo at isa pa nga po yan sa mga challenges natin. Talagang very strong ang resistance nila pero minemaintain pa rin po natin yung ating self-restraint, maximum tolerance at lagi tayong umaapila pa sa kanila, kina Pastor Kibuloy na sana matapos na rin po ito. Ayaw ng PNP na tumagal po ito more than what is necessary but kailangan po natin ipatupad ang batas at ito naman po ay kautusan po ng korte. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po, magandang umaga po. Si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo.
Binabantayan ang Tulyahan River sa Malabon kasunod ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Update po tayo roon sa ulat on the spot ni Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Christian? Christian? 12 meters ang antas ng tubig sa Tulyahan River sa lungsod ng Malabon, Miyerkules ng umaga, batay sa monitoring ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tinejeros Bridge na higit 1 metro na lamang ang layo mula sa spilling level o bago umapaw dahil sa magdamag na tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Una nang inanunsyo ng Pag-asa ang pag-apaw ng tubig sa Lamesa Dam at Tulyahan River ang isa sa posibleng maapektuhan. Sa impormasyon naman ay nilabas ng Malabon City Public Information Office, naranasan ang 8 to 10 inches na baha sa bahagi ng Maysilo, Santolan at San Agustin, 6 to 8 inches na baha naman sa ilang bahagi ng Acacia, Katmon at Dampalita, habang 2 to 5 inches sa ilang pang lugar na posible pang tumaas sa oras na umapaw ang Tulyahan River. Sa mga oras na ito, makulimlim pa rin sa Malabon at inaasahan ang pagbuhos ng ulan kasunod ng inilabas na yellow rainfall warning ng Pag-asa sa Metro Manila dahil sa habagat. Connie? Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Pinaniniwala ang dumaan sa drainage system ang mga nagnakaw sa isang establishmento sa Iloilo City. Isang coffee shop din sa lungsod ang pinagnakawan ng isang lalaki. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang sospek sa coffee shop sa Haro, Iloilo. Pumunta siya sa lugar ng kaha. Maya-maya pa, kinuha niya ang cellphone at cash na nagkakalaga ng 45,000 pesos. Natukoy ng Haro Police ang sospek na siya ring itinuturong nagnakaw ng motorsiklo sa isa pang barangay. Sa Haro pa rin, nadiskubre ng ilang empleyado ng isang establishmento na bukas at wala ng laman ng vault na pinaglalagyan nila ng benta. Ayon sa pulisya, may nakitang buta sa pader sa gitna ng isang opisina at sa sahig na hinihinalang dinaanan ng mga magnanakaw. Naniniwala ang mga pulis na sa drainage system dumaan ang hindi bababa sa 3 sospek. Nasa mahigit 200 meters ang layo ng outlet ng drainage system. Sigurado ko nga ang perpetrators naton sa drainage mismo nagkot-kot sila pasulod dito. Kagawan nga aran sila sa dalom sang building sang supermarket nga na gintiltig nila ang concrete floor naman para makagain entry sila dito. Ayon sa isang saksi, nitong mga nakaraang linggo, may nakita silang 3 tao na may nakakadudang galaw. Tingalam sa kay Dre ko no nagagin ang libugulo gani. Kung ano lang tayo kung ano ginkuha ko sa dalom mo. Na-recover ng pulisya sa drainage system ang mga lagari at iba pang gamit na pinaniniwala ang ginamit sa pagnanakaw. Ayon pa sa Haro Police, tinatayang nasa 1.3 million pesos na halaga ng cash ang natangay. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng establishmento pero walang humarap sa news team. Patay na nang matagpuan sa isang damuhan sa Cebu ang isang lalaki. May sugat siya sa ulo at ilang bahagi ng katawan na resulta ng pananaga. Natukoy na nakatira siya sa bahay ng kanyang live-in partner malapit sa lugar. Ayon sa pulisya, posibleng love triangle o crime of passion ang motibo sa krimen. Ito rin ang paniniwala ng live-in partner ng biktima at itinuro ang dati niyang kasintahan na ama ng kanyang anak. Sa pagkaroon lang sir, initial sir, hacking rato na kan sir. Tinigbasan sir, hacking ragi atong different parts sa liog sa lawa sir. So parmauro na sir. Multiple ones? Kung kada sir ba, wala pa tayo mga yung gunshot doon, dili pa na kumpirmado. Pero kung sa manid doon ay grabing kalagot. Most probably sir, most probably mao gina sir. Kay wa may mupatay koy kay lagot siguro sir. Dilo siguro live triangle. Kung ikaw manggali naghimo na pakita na lang kay maurag gyapon gukdo na gyapon kag balaod. Okay, so kani mong live-in pila man mo ka buwan o tuig nagpuyuan kuan ani wa pay tuig, no? Kani? Oh. Kuan tuig mi kapin anak niya. Katoy mong ex. 7 years kapin. Oh, 7 years na po mo yung anak ato. Oh, 3 years old. Patuloy ngayong pinaghahanap ng pulisya ang person of interest sa krimen. Samantala nang suriin ang katawan ng biktima, natagpuan ang mga sachet ng pinaniniwala ang shabu. Base sa record ng pulisya, ang biktima ay dating na-convict sa kasong may kinalaman sa droga. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.